Hey mga bro, 6'11", Nick Rakocevic. Ito nga, yung gustong kunin naman na maging import ng San Miguel Beermen. Alam ko mga kabrods, ang dami na tayong mga reports and rumors dito sa San Miguel Beermen. Sino ba talaga magiging import nila? Pero pinakamalapit nga na pwede nang makuha, ito pong si Nick Rakocevic. Bakit? Dating import din naman kasi ito ng Magnolia Hotshots. Kumbaga, may contact na dito ang SMC Management. Kaya nga mga kabrods, ito pong si Nick ay nasa Adelaide 36ers. Yes mga kabrods, yung dating koponan ni kay dyan sa NBL mga kabro dyan sa Australia, hanggang ngayon ay nagdodomina pa rin ito pong si Nick Rakocevic. Napakabata mga brods, 28 years old pero 6'11" ng height. Alam din naman natin na in-announce na rin ni Kume Willie Marshall na ito mga kabrods, wala tayong import height limit. Yes, mga kabrods, kumbaga pwede kang kumuha ng mga 7-footer pataas na import kahit pa 8-footer yan mga kabrods, kasi nga walang height limit ang ating Commissioner's Cup 2026. Kaya nga 'di ba nagsilabasan na yung mga ibang imports sa kinuha ng mga iba't ibang koponan, ang lalaki. Si Bolbol nga na 7'3", kinuha ng TNT Tropang Giga, yung dating NBA player. Pero mga kabrods, kahit di man nag-NBA ito pong si Nick Rakocevic, pero 6'11" naman. Kumbaga, 7-footer ang reach din neto mga kabrods. Halos 7 flat na nga Ito pong si Rakocevic. Well, ganyan din naman ang SMB, hindi yan magpapatalo. Kumbaga, minsan lang itong mga walang import height limit dapat sagarin mo na. Gamitin mo na, take advantage mo na kumuha ng mga 6'11" pataas na imports mga kabrods. Ito pong si Nick, ang ganda nga ng performance niya dati sa Magnolia Hotshots taong 2022, di ba? Talagang napapunta niya sa playoffs basketball stage. Ito pong Magnolia noon. Kaso nga lang, wala siyang katulong na locals noon. Paano pa kung itong si Nick Rakocevic mapunta pa ng SMB na isang super studded team lineup at kaka-champion lang ngayong season sa All Filipino Cup 2026, mas lalo na, mga kabrods. Isang laro, isang tama, isang tsansa, isang sandali. Maranasan itong lahat. 1xBet. Saktong-sakto at mainit ang mga NBA games natin ngayong February, mga kabrods. Kaya bet mo na ang paborito mong kupunan at liga mo, mga mapa MPBL at iba pa, mga kabrods. Compare mo naman sa lineup ng Magnolia dati na 2022, pero kaya pa rin buhatin niya ni Nick Rakocevic. Dito naman sa lineup ng SMB ngayon, na compare mo dun sa Magnolia Hotshots lineup 2022, malayo mga kabrods, malayong mas maganda ang team na mapupuntahan ngayon ni Nick Rakocevic dahil isang champion team, ito pong SMB. Alam din naman natin ng SMB, gusto rin nilang hindi pa rin kasi sila tapos na magkaroon ng championship mga kabrods. Tuloy pa rin ito hanggang makuha nga daw nila yung Grand Slam bid na ginagawa ngayon ng SMB. So mga kabrods, alam din naman natin na si Junmar Fajardo, isa ito sa mga stable import na dito sa SMB na 6'10". Kaya nga ang SMB hindi na nga kumukuha ng mga malalaking imports dahil nandiyan na si Junmar na kayang bumira, kayang gumiba ng mga malalaking imports dito sa PBA. Pero nung nalaman nilang walang height limit ang import ngayon at nalaman nilang kumuha ng mga 7-footer pataas yung mga ibang teams, mga kabrods, syempre medyo na-alarma na rin ng SMB. Gusto nila medyo makatulong din naman sa lineup nila ang center position dahil baka nga kawawain si Junmar Fajardo ng mga imports na yan so baka ma-injured pa. Kaya kailangan nilang malaki rin ng import ng SMB para maikatulong si Junmar sa ilalim, mga kabrods. Ito pong si Nick, grabe skill set na ito. Kung nanonood din kayo dati ng import ng Magnolia noong 2022, ito pong si Nick Rakocevic talagang kayang pumukol ng tres. Magandang footwork sa ilalim, mabilis ang reflexes neto mga kabrods. Ang ganda rin ng vertical neto, mataas tumulon, napaka-athletic din kahit papano mga kabrods. Kaya nga ito yung best na import para sa SMB. Biruin nyo, may Junmar na tapos may Nick Rakocevic pang 6'11". So syempre, makikita na naman natin sa magandang playoffs round ng SMB niyan kung sakali dahil magandang import na makukuha nila. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba, babagay bang isang 6'11" Nick Rakocevic dito sa SMB? Komento mo lang po nyo mga kabrods, isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, Kenneth Lofton Jr. Yes, ito naman yung manamatang ngayon ng Barangay Nebra San Miguel mag-import nila ngayong Commissioner's Cup 2026 dahil ito mga kabrods
ito pong si Kenneth Lofton, kahit sabi nating 6'6" ito. At sinabi nga rin ni Kome na wala ng import height limit ang ating Commissioner's Cup 2026. Ang dami nagsilabasang mga malalaking imports na kinuha ng iba't ibang kupunan, maski si Bolbol na 7'3" ay kinuha ng TNT. Ang Ginebra hindi magpapahuli. Sabi nga nila, naka-line up na daw dyan si Justin Brownlee. Pero ang daming umangal mga kabrods, nakakaumay na daw bakit si JB pa rin ang magiging import nila. Ito, pinag-iisipan na ng Ginebra ito na palitan si JB at ipalit ito pong 23 years old lang na former NBA player na si Kenneth Lofton Jr. Mga kabrods, 23 lang pero former NBA player ng Memphis 76ers and yung huli na niyang pinaglaruan yung Utah Jazz noong 2024. As of now, naglalaro ito sa CBA sa Shanghai Sharks. At siya rin ang tinanghal doon na CBA champion. Yes, napag-champion niya yung Shanghai Sharks at siya yung tinanghal ng International MVP. Kaya nagdudumi na dahil di rin naman basta-bastang CBA na yan. Daming NBA players dyan At naging NBA G League Rookie of the Year noong 2023. Biruin nyo, napakabata pero may mga magagandang awards na. Ito pong si Kenneth Lofton Jr. Kaya nga gusto rin ng Ginebra, why not batang import naman ang kunin nila kaysa naman kay JB na 36 years old na medyo nagkakaroon na rin ng edad mga kabrods. Ito 6'6" or 6'7" ng height ni Kenneth Lofton Jr. Alam ko, marami ang magsasabi dapat malaking import na lang ang kunin ng Ginebra. Pero mga kabrods, ito 6'6" or 6'7" kasi ito pong si Kenneth Lofton Jr. kahit undersize ito mga kabrods, kayang bumira nito, kayang umatake nito kahit mas malalaki pa sa kanya at kayang dumepensa nito. Tignan nyo naman din kasi yung body shape nito ni Kenneth Lofton. Medyo mabigat tignan pero athletic kung maglaro mga kabrods. Ang ganda ng depensa rin nito. Grabe rin yung athleticism nito, yung reflexes nito sa laro mga kabrods. Kayang pumukol ng tres, kayang umatake sa ilalim, kayang magdomina sa paint. So maraming pwedeng magawa. Ito pong si Kenneth Lofton Jr. kaysa nga daw kay JB na medyo may edad na at hindi na ganun ka-showtime ang laruan. At yun, medyo ilang na rin sa pag-atake. Pero ito pong si Kenneth Lofton, magandang bitaw neto mga kabrods. Parang Brownlee rin kung maglaro pero napaka-athletic and former NBA player pa. Yung confidence neto mga bros, level of confidence neto talagang boost na boost dahil syempre NBA player Kaya iba rin ang laruan neto mga kabrods. Kaya ito, para sa Ginebra, kung gusto nilang malaki pa yung import na kunin nila, maraming nga reports and rumors na ito pong Ginebra gusto nga nilang i-take advantage ito pong no import height limit natin ngayong Commissioner's Cup. Gusto nilang kumuha naman 6'11" pataas. Pero syempre, kung si Kenneth Lofton Jr. naman ang kukunin mo na kahit 6'7" lang yan, pero former NBA player at talagang marami nang napatunayan din dito sa CBA mga kabrods, pwede. Kaya nga mga kabrods, ito pong Barangay Ginebra San Miguel, nag-iisipan na nila. Baka ito na yung time na palitan naman si Justin Brownlee na iba naman yung maging import nila mga kabrods. Ang Barangay Ginebra San Miguel ay ilang taon na mga kabrods. Kung di man ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, 3 years na ata nang hindi nagcha-champion ng Ginebra. Huli na nilang pinag-championan nung nandyan pa si C-Stan, tapos si C-Stan pang tinangal na finals MVP. Baka yun talagang kulang ng Ginebra, si Stan Hardinger, tapos itong bagong import na si Kenneth Lofton Jr. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba, babagay ba ito pong former NBA player na napakahinog at napakabatang kayang magbuhat ng kupunan sa Ginebra? Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball Trade-Up Channel lang. I'm out.